Kumusta po? Ako po ay isang babae na nasa 30s at nakatira sa Manila. Dahil sa pagkasuklam ko sa aking pamilya, sa panig ng aking asawa at sa aking asawa na baliw sa pera, nakipaghiwalay ako. Kung namuhay lang sana kami ng simple tulad ng iba, walang away na mangyayari, ngunit nang tumaas ang halaga ng apartment na ibinigay ng aking nanay ng 20 milyong piso, 4 ng tudududu, biglang nagbago ang ugali ng pamilya ng aking asawa. Hindi mo ba alam na kung hindi ka susunod, hiwalay kayo agad sa araw na iyon? Isang nanay fe ang nagbabanta sa akin ng diborsyo sa panahon ngayon. Ngunit hindi ako ang ididiborsyo, kundi ang aking asawa. Sa halip, dahil sa apartment na iyon, natuklasan ko pa ang nakatagong katotohanan tungkol sa aking asawa, kaya masasabi bang ito ay isang pagpapala sa disguise? Sinabi ko sa kanila na ibibigay ko ang gusto nila. Sa pamilya ng aking asawa na sabik na makakuha ng pera at sa aking asawa na humihingi ng kalahati ng itinaas na halaga, ano kaya ang ibinigay ko sa kanila sa araw ng pagbabayad? Narito ang aking kwento kung paano ang kanilang buhay ay nagtapos dahil sa kanilang walang katapusang kasakiman. Magsisimula na po ako sa aking kwento. Mga 2 taon pagkatapos kong magpakasal, nagpakasal ang aking kuya Mario. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon, kaya inakala kong siya ang unang magpapakasal. Ngunit dahil mas gusto niya raw ang trabaho, pinagpaliban niya ito kahit may kasintahan. Ngunit sa huli, nagpakasal din siya. At dahil binigyan ng aking nanay ng bahay ang kuya Mario ko para sa kanyang kasal, sinabi niya na bibigyan din niya ako ng apartment. Hindi, okay lang naman. Hindi naman kami walang bahay, at maganda na rin ang bahay namin ngayon. Anak, ikaw lang at ang kuya Mario mo ang anak ko, at bakit mo iniisip ang kinabukasan ko? Sa tingin mo, manghihingi ako sa inyo pagtanda ko? Huwag kang mag-alala, may iniwan ang namayapang papa mo na kayamanan kaya hindi ko kailangang mag-alala sa pera. Kung kailangan ko ng pera, sasabihin ko bang bibigyan kita ng apartment? Ibebenta ko na lang sana at gagamitin ko na. Kaya huwag kang magsabi ng kung ano-ano, tanggapin mo na habang ibinibigay. Nang ikasal kami ni Paulo, nahirapan kami sa paghahanap ng bahay. May naipon naman kami, ngunit limitado ang aming pagpipilian dahil kailangan naming umayon sa aming budget, kailangan din namin ng loan. Noon, may apartment ang nanay ko na nakahiwalay at sinabi niya na doon na kami magsimula ng aming buhay mag-asawa. Inakala kong para iyon sa kinabukasan ng nanay ko, kaya natural lang na tumanggi ako at malayo din talaga ang lokasyon. Ngunit salamat na rin dahil sinabi ng pamilya ni Paulo na sila na ang magbibigay ng bahay para sa aming kasal, kaya nalutas ang problema sa bahay. Ngunit nang magpakasal ang kuya Mario ko at binigyan siya ng bahay, sinabi niya na bibigyan niya rin ako ng apartment dahil kailangan daw maging patas sa mga anak. Ang apartment na iyon ay nasa Laguna at noon hindi naman nagbago ang presyo nito, kaya hindi ko inakalang tataas pa ito. Pagkatapos naming mag-usap ng nanay ko ng ilang beses, sa huli ay tinanggap ko rin ito. Natural lang na nalaman din ni Paulo ang tungkol dito. Pareho kaming may trabaho sa Manila, kaya hindi kami pwedeng lumipat sa apartment sa Laguna at hindi naman mataas ang presyo nito, kaya wala namang sinabi si Paulo, kaya inakala kong wala siyang pakialam. Nagsimula ang problema ilang taon matapos tumaas ng husto ang halaga ng apartment. Sa simula, unti-unting tumaas ito, kaya inakala ko na tumataas din ang halaga ng mga bahay sa Manila, kaya tumataas din ito. Tungkol sa apartment na iyon, natuklasan kong tumaas na pala ang halaga nito. Ah, ganoon ba? Oh, baka naman umabot na rin sa akwasato milyon, 10 bilyon, KRW ang apartment na iyon. Naku, hindi naman siguro ganoon kalaki. Kung tataas man, siguro 11 milyon, 1 bilyon KRW lang. Noon, wala naman masyadong sinasabi si Paulo tungkol sa apartment na iyon, ngunit mula nang magsimula siyang magpakita ng interes. Sinabi pa niya na personal siyang nagtanong sa real estate at may narinig daw siyang sismis na magkakaroon daw ng development sa lugar na iyon. Ewan ko, wala naman akong narinig na ganoong balita. Maging interesado ka naman. Hindi naman bahay ng iba iyan. Pero, ano ang sinasabi ng Tio Ramon mo? Anong pinagsasabi mo? Wala ka bang planong lumipat o anuman? Wala naman siyang sinasabi. Ang apartment na ibinigay ng nanay ko sa simula ay pinauupahan, pagkatapos ay pinaupahan na rin sa fixed term, 11. At dahil sa sitwasyon ng pamilya ng Tio Ramon ko, pansamantala silang naninirahan doon.
Natural lang na nagpirma kami ng kontrata sa real estate at maayos na inayos ang lahat ng papeles para walang problema. Ngunit dahil unti-unting tumataas ang halaga ng apartment, si Paulo at ang pamilya niya na noon ay hindi naman madalas nagtatanong tungkol sa aming kalagayan, ay madalas nang tumatawag at bumibisita para magtanong kung hanggang kailan titira ang pamilya ng Tio Ramon ko sa bahay na iyon. Hindi naman namin kailangan agad ang bahay na iyon, kaya wala akong masyadong pakialam, ngunit madalas nang binabanggit ni Nanay Fe ang tungkol sa bahay. Ang bahay ng Nanay Fe ay 10 minuto lang ang layo sa amin. Nang ikasal kami, binigyan kami ng bahay ng pamilya ni Paolo na nasa parehong apartment complex. Sinabi ni Nanay Fe noon, "Kahit malapit lang, hindi naman ako lumang tao. Alam ko na ang lahat ng dapat malaman. Kaya kung may problema, kayo ang pumunta rito. Halos hindi ako pupunta riyan. Huwag kayong mag-alala na baka madalas akong dumalaw." Ngunit tila nakalimutan niya ang kanyang sinabi dahil madalas siyang dumalaw at binabanggit ang tungkol sa bahay. "Weekend pala ngayon, buti na lang narito ka sa bahay." "Nasaan si Paulo?" "Lumabas lang po saglit, may kaibigan daw po siyang nakikipagkita malapit dito." "Ah, ganoon ba? Pero tungkol sa apartment na iyon." "Ang apartment? Aling apartment po?" "Ang apartment na ibinigay ng nanay mo." "Bakit po?" "May mga impormasyon akong nakuha at sinasabi na may development daw sa lugar na iyon. May isang malaking shopping mall din daw na itatayo. May balita rin tungkol sa subway." "Ah, ganoon po ba?" Ngunit tulad ni Paulo, binanggit din ni Nanay Fe ang tungkol sa pamilya ng Tio Ramon ko. "Hindi, ang ibig kong sabihin, matagal na silang nakatira doon, bakit wala pa silang balita tungkol sa paglipat?" Sabi ni Paulo, pansamantala lang daw silang titira doon. "Kami na po ang bahala sa problemang iyan. Hindi nyo na po kailangan mag-alala, Nanay Fe." "Ay, paano naman ako hindi mag-aalala? Pamilya natin iyan, hindi ba?" Medyo nagulat ako sa sinabi ni Nanay Fe, ngunit sinabi ko na ako na ang bahala at umalis na siya. Patuloy na tumaas ang halaga ng apartment at tumaas ito ng 20 milyong piso at 20 milyon kumpara sa halaga nito nang ibigay sa akin ng nanay ko. Kaya nagsimulang magpakita ng matinding obsession ang pamilya ni Paolo. Noon, kung dumalaw man si Nanay Fe, tuwing weekend lang, ngunit ngayon, dumadalaw na rin siya tuwing weekdays. Kahit tumawag siya para sabihin na pupunta siya, 10 minuto lang bago siya dumating. Tumatawag siya at sasabihin na aalis na siya at dahil hindi pa aabutin ng 10 minuto ang pagdating niya, para sa akin, para na rin siyang basta na lang dumarating. Kaya tuwing weekend, laging nakahanda ako. Dahil bahay na ibinigay ni Nanay Fe ito, malaki ang pressure sa akin na kailangan kong panatilihing malinis ang bahay kung pupunta siya. Tuwing weekdays, pagkatapos ng trabaho, wala na akong lakas para magluto ng hapunan at bumagsak na lang sa pagod. Ngunit kahit alam niyang tuwing weekend lang ako naglalaba at naglilinis, sadyang sa ganoong oras siya dumarating. Ngunit, imbes na mangaral, sinabi ni Nanay Fe na siya na lang ang gagawa. "Nanay Fe, hayaan niyo na lang po." "Ay, hayaan na lang. Kailangan ka ring magpahinga sa weekend. At kung wala si Paulo, masaya ako na tulungan ka. Sa panahon ngayon, marami na akong nakikitang magkasundo ang biyenan at manugang. Kahit may anak din ako, medyo kakaiba lang siya. Alam mo naman, hindi ba? Pakiramdam ko, mas magkasundo tayo. Ilalagay ko na ba ito sa washing machine? Ako na po ang gagawa." "Ay, malakas pa ako. Akin na." Kahit sinabi kong hayaan na lang, ginawa pa rin ni Nanay Fe ang gusto niya. Nang araw na iyon, nilabhan niya ang kurtina sa kwarto, sa maliit na kwarto at sa sala, pati na rin ang kumot sa kwarto na sinabi niyang mas maganda kung madalas labhan. "Nanay Fe, ano po ang ginagawa niyo?" "Ay, anong ginagawa? Ang kumot, kailangan mo talagang tapakan para matanggal ang dumi. Masarap dito dahil may bathtub, hindi ba? Maayos ang binigay kong bahay." Kahit hindi ko hiningi, nagpalit pa si Nanay Fe ng pantalon at pumasok sa banyo para labhan ang kumot sa bathtub. Mukhang magkakasakit siya sa ginawa niya at gaya ng inaasahan, kinabukasan ay nagkasakit siya. Nang tumawag si Tatay Ben at pumunta ako sa bahay nila, ay, sabi ko okay lang naman. Sabi ko na nga ba, napagod kayo kahapon kaya magkakasakit kayo. Gusto ko naman gawin iyon, kaya okay lang. Pero, ay, bakit nanginginig ang mga binti ko? Masakit din ang balikat ko. Ay, ang binti ko.
Huwag na kayong ganyan, Nanay Fe. Tara, pumunta tayo sa ospital ngayon. Ay, anong ospital ang bukas tuwing linggo? Uminom ako ng gamot, kaya gagaling din ito. Nahanap ko na po ang ospital na bukas tuwing linggo. Magbihis na po kayo agad. Nang araw na iyon, pumunta talaga si Nanay Fe sa ospital, nagpakonsulta, at kumuha ng gamot. Buti na lang, pagkatapos ng 2 araw na paghiga, gumaling na siya at nang bumuti ang kanyang pakiramdam, madalas na naman siyang dumalaw sa bahay. Tuwing weekdays, pagdating ng gabi, pagkatapos ng trabaho, sinasabi niya na nagluto siya ng ulam. Kumain ka na ba pagkatapos ng trabaho? Para sa akin, adobo? Oo, kumain na ako ng hapunan, pero kakain pa ako ng isa pang mangkok. Kumain ka na ba, Maria? Sabi ni Maria, hindi pa raw siya nakakakain pagkatapos ng trabaho ngayon at magluluto daw siya ng ramen. Buti na lang. Ay, anong ramen? May kanin ba? Ako na po ang gagawa. Ay, hayaan mo na. Magpalit ka na lang ng damit. Aasikasuhin ko ang hapunan mo. Kailangan ko pa yata magsaing ulit. Kaysa matira ang kanin, mag-instant rice na lang. Kahit sinabi kong huwag na, dumadalaw pa rin si Nanay Fe sa bahay at sinasabi na tutulungan niya kami sa kung ano-ano. Ang iba ay maaaring sabihin na maganda iyon. Sa halip na utusan ka ni Nanay Fe, siya pa ang nagkukusang gumawa. Ako rin ay nagpapasalamat. Ngunit tuwing gabi, kailangan din ni Nanay Fe magpahinga at kung magkakasakit siya ulit tulad ng dati, ako lang ang mag-aalala. Bukod pa rito, dahil sa tuwing dumarating siya, binabanggit niya na bahay daw iyon na binigay niya at ginagawa niya ang gusto niya sa bahay na para bang sa kanya. Sobrang naiintindihan ko. Pinubuksan niya ang drawer nang walang paalam at huwag na nating pag-usapan ang pagpasok niya sa kwarto. Minsan, pagkatapos niyang maghanda ng hapunan para sa akin at kay Paulo, sinabi niya na aalis na siya at pagkatapos naming kumain, sinabi pa niyang huhugasan niya ang pinggan. Ngunit pagkatapos ay humiga lang siya sa kama sa kwarto at natulog ng 2 oras bago umalis. Minsan, ibinigay ni Paulo kay Nanay Fe ang code ng pintuan sa harap at pumasok siya ng ilang beses habang wala ako sa trabaho at nalaman ko iyon nang may nagbago sa mga gamit sa bahay at nag-away kami dahil doon. Kaya nakita kong mas nag-iingat si Nanay Fe, ngunit panandalian lang din iyon, hindi nagtagal. At pagkaraan ng ilang panahon, narinig ko kay Paulo na may ipinapakilala daw ang Carla, kapatid ni Paulo, na lalaking pakakasalan. May boyfriend pala ang Carla? Oo, hindi ko rin alam, pero 2 taon na raw silang magkasama. Ganoon ba? Nakarating daw siya sa bahay kahapon para magpakilala, sabi ni Nanay Fe. Sa susunod daw ay magsama-sama na kaming kumain. Sige, ganoon na lang. Madalas binabanggit ni Nanay Fe si Carla tuwing dumadalaw siya sa bahay. Ay, sino kaya ang kukuha sa Carla ko? Nag-aral sa Astronomical Observatory sa pangalawang pagkakataon at nagtrabaho sa ilang kumpanya at sa wakas ay nakaayos na, ngunit umalis na naman siya kamakailan. Okay lang sana kung pag-aaral, pero paano siya makakapag-asawa kung hindi siya makapagtrabaho? Sumasakit ang ulo ko sa kanya. Wala ka bang alam na kumpanya na pwede mong irekomenda? Sa ngayon, kahit may kakilala ka, kailangan mo pa ring dumaan sa application at interview. Hindi ko ba alam iyan? Bakit ko pa hihilingin sa iyo ang pabor na ito kung hindi ako nahihirapan? Kaya, kahit laging buntong hininga lang ang naririnig ko kay Nanay Fe tungkol kay Carla, naisip ko na sa wakas ay nakita na niya ang kanyang kapares. Ngunit isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa bahay ng Nanay Fe na pumunta raw ako. Bagong dating lang ako sa bahay pagkatapos ng trabaho, kaya pagod ako. Ngunit dahil malapit lang naman, hindi ko rin pwedeng tanggihan, kaya nagpalit lang ako ng damit at pumunta sa bahay ng Nanay Fe. Si Paulo ay medyo nahuhuli, kaya ako lang ang pumunta. Ngunit ng araw na iyon, si Nanay Fe at si Tatay Ben ay nagsabi ng nakakagulat na bagay. Ano? Hindi ko po maintindihan. Kailangan nating sabihin sa kanila ng maaga para makahanap sila agad ng bahay. Kailangan silang sumuko agad. Kung hindi, magkakaroon lang ng alitan sa pamilya dahil sa pagdadamot. Ay, bakit mo pa inaalala iyan? Bata pa ang nanay niya, kaya siya na ang bahala sa pagpapaalis sa kanila. Dahil tumaas na ng husto ang halaga ng apartment na ibinigay ng nanay ko, gusto nilang paalisin agad ang pamilya ng Tio Ramon ko na naninirahan doon. O baka naman magdadamot sila at ayaw umalis.
Pagkatapos, sinabi ni Nanay Fe na alamin ko raw ng mabuti kung mayroon pa bang ibinibigay ang nanay ko sa Kuya Mario ko. Ako man ay may anak na lalaki at babae, ngunit hindi lahat ng anak ay pareho. Mas malapit ang puso ko sa anak na lalaki, kaya sinasabi ko ito, kailangan mong maging matalino sa hinaharap. Kailangan mong makuha ang lahat ng sa iyo sa hinaharap. Huwag kang magpakagago at huwag kang magpaagaw. Hindi ko maintindihan ang ugali nila. Para bang gusto nilang makuha ko ang lahat ng ari-arian ng nanay ko. Kahit makuha ko man iyon, hindi naman iyon magiging ari-arian ng kanilang anak. Kaya nagtataka ako kung bakit sila ganoon kasakim. At mula ng araw na iyon, madalas na siyang nagtatanong kung ano ang ibinibigay ng nanay ko sa akin, kung nagluluto ba siya ng ulam o kung ano ang binibili niya. Sinasabi niya na gusto niya ring bilhan ako ng mas masarap na pagkain at mas magagandang bagay, para bang nakikipagkumpetensya siya sa nanay ko at sinisikap niyang patunayan na siya ang mas mabuting tao kaysa sa nanay ko. Pakiramdam ko, gusto niyang hingin sa akin na dahil sa dami ng nagawa ko para sa iyo, kailangan mo rin akong sundin. Kaya, imbes na maging masaya ako sa ganoong biyenan, natatakot pa ako. Ngunit nalaman ko ang dahilan kung bakit ako ipinatawag ni Nanay Fe at Tatay Ben para paalisin ang pamilya ng Tio Ramon ko. Sa simula, inakala kong dahil lang sa takot na lumaki ang problema sa pamilya dahil sa bahay, ngunit hindi pala, kundi sila mismo ang nag-iimbot sa bahay na iyon. Ang lalaking pakakasalan ni Carla ay may magandang tindig lang, ngunit wala naman siyang pera. Kung ganoon, saan siya nagtatrabaho? Nagtatrabaho ba siya? Nagtatrabaho naman daw, ngunit maliit lang daw ang sahod. At dahil huling nakahanap ng trabaho, wala siyang naipon at mahirap lang din daw ang pamilya niya, kaya hindi raw niya kayang magbigay ng bahay. Kung ganoon, kailangan niyang kumuha ng loan para makabili ng bahay, kaya nga ang apartment na iyon. Aling apartment? Ang apartment na nasa Laguna. Ang bahay na iyon. Bakit? Kung 20 milyon ang itinaas ng halaga, baka bumaba pa ito? Walang nakakaalam niyan. Sa tingin ko, hindi na ito tataas pa. Sayang lang kung bumaba pa. Anong gusto mong sabihin? Bakit hindi na lang natin ibenta ngayon? Ha? Biglang sinabi ni Paulo na ibenta na lang ang apartment na iyon. Sinabi niya na ngayon ang pagkakataon. At mas makakakuha raw kami ng pera kung ibebenta namin ito habang mataas ang halaga. Ngunit, nakakatawa lang. Hindi naman bahay ni Paulo iyon at bahay na binigay ng nanay ko. Kaya bakit niya sasabihin na ibenta? Ay, sabi ko sundin mo na lang ako. Kung ibebenta natin, kikita tayo ng pera ngayon. At dahil libreng pera lang iyon para sa iyo, bakit hindi mo na lang tulungan ang Carla ko sa pagbili ng bahay? Sa simula pa lang, iyan na ba ang iniisip mo sa pagbanggit ng tungkol sa bahay? Hindi naman ganoon, ngunit medyo mahirap ang sitwasyon ngayon. Ngunit, kung iisipin, kung ibebenta natin ang apartment na iyon, maraming problema ang malulutas agad. Marami pang ano? Hindi, ang ibig kong sabihin, nagkamali lang ako. Ang bahay lang ng kapatid ko. At ako lang naman ang kuya niya, kaya maganda kung tutulungan ko siya sa ganitong pagkakataon. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw ay tulungan din tayo ni Carla kapag nahihirapan tayo. Walang nakakaalam niyan. Hindi ko kailanman binanggit ang tungkol sa pamilya ko, sa pamilya ni Paulo. Dahil sa karanasan ko, nalaman kong malawak ang kanyang pakialam, sakim at madalas magsalita ng masama sa likod ang Nanay Fe. Kaya, sa simula pa lang, sinisikap kong huwag magbigay ng dahilan para magkaroon ng kwento sa harap ni Nanay Fe at Tatay Ben. Ngunit si Paulo ang problema. Ang mga pinag-uusapan namin noon ay sinasabi pala niya sa pamilya niya. Si Nanay Fe ay nagkukunwari na walang alam sa harap ko, kaya hindi ko rin alam noon, ngunit dahil sa kanyang sobrang pagiging daldal, sa huli ay nabunyag din ang lahat. Sobrang detalyado ang mga alam niya, kaya nakakagulat. Ay, bakit mo naman ginagawang problema iyon? Para sa akin, nanay at papa ko sila, kaya pwede ko naman silang sabihin, hindi ba? Ganoon ang kanyang reaksyon, kaya parang hindi niya alam kung ano ang mali. Ako ang nasasaktan. Sa totoo lang, kahit binigay sa akin ng nanay ko ang apartment na iyon para maging patas kami ng Kuya Mario ko, hindi pa naman matagal mula nang ibigay at hanggang ngayon, itinuturing ko pa rin itong ari-arian ng nanay ko. Kaya natural lang na kung ibebenta man ang bahay na iyon, kailangan kong makipag-usap sa nanay ko. Higit sa lahat, nakatira doon ang pamilya ng Tio Ramon ko, kaya hindi ko basta-basta maibebenta.
Ang tiyo Ramon ko ay nakatira doon dahil sa redevelopment ng lugar na dati nilang tinitirhan at doon sila titira habang ginagawa ang bagong bahay. Hindi naman sila walang pupuntahan, kaya hindi ko kailanman inisip na baka ayaw nilang umalis hanggang sa huli. Ngunit, kami ng nanay ko ay wala namang pakialam, ngunit ang pamilya ni Paolo ang nag-iingay, kaya natural lang na agad kong sinabi na hindi. Ay, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na mas kikita tayo kung susundin mo ako? Kanino ba ang bahay na iyan? Sa iyo ang pangalan. Kaya bahay mo iyan. Kaya hayaan mo akong magdesisyon. Hindi ba tayo mag-asawa? Hindi ba pwede kong sabihin na paano kung ganito? Pwedeng ganoon. Pero bakit mo laging pinipilit na ibenta? Alam mo naman na hindi pwedeng ganoon ang sitwasyon. Ay, hindi ba pwedeng paalisin na lang sila? Tigilan na natin ang pag-uusap tungkol dyan. Dahil matigas akong tumanggi at naglagay ng hangganan, patuloy na nagreklamo si Paolo. Walang hiya rin siyang nagsabi ng kung ano-ano sa kanyang sarili. Anong sinabi mo? Ano? Wala naman. Wala naman? Ang totoo, ano bang nangyayari doon? Nakatira lang sa bahay ng iba, tapos ayaw pa ipabenta? Sobra naman ang sinasabi mo. Sinabi ko na nga sa kanila ang sitwasyon, hindi ba sila dapat kusang umalis? Paano kung bumaba ang halaga, ang tiyo Ramon mo ba ang mananagot? Tsk. Ay, kung hindi iyon pera, ano pa? Hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ng ganitong problema sa pagitan namin ni Paolo at ng pamilya niya dahil sa apartment na iyon. Maaari akong makipag-usap kay Paolo, ngunit ang pamilya niya pa ang nakikialam sa pagbebenta ng bahay. Bukod pa rito, bakit ko kailangan magbigay ng pera para sa bahay ni Carla? Sa tingin ko, hindi ko talaga maintindihan. Nagtatampo raw sa akin si Paolo at mula ng araw na iyon, madalas siyang umiinom at umuuwi ng gabi o kaya ay natutulog sa bahay ng Nanay Fe at doon na rin pumapasok sa trabaho. Sa mga araw na iyon, kinabukasan, madalas na dumadalaw si Nanay Fe sa bahay at nangangaral. Anong ginawa mo? At madalas na lang umuuwi si Paolo sa bahay namin para matulog. Kahapon, umuwi siya ng 1 a.m. Pagkatapos uminom. Sinabi ko na umuwi na siya sa inyo, ngunit ayaw niya, kaya sinabi ko na matulog na lang siya doon. Hindi mo man lang makontrol ang isang lalaki at pinapabayaan mo siyang maging maluwag. Para sa akin, parang nagpaparinig lang siya. Kung hindi ka magbibigay ng pera, ganito ang buhay ko. Kaya, ikaw na ang bahala. Ganoon ang dating nito. Ngunit, ang hindi po pwede, ay hindi pwede. Ngunit, madalas talaga mag-usap si Paolo at Nanay Fe. Dahil malapit lang ang bahay ng Nanay Fe, halos tuwing weekend ay pumupunta si Paolo sa bahay nila para kumain at matulog sa hapon at pagkatapos ay umuuwi. Ngunit sa mga araw na nasa bahay siya, madalas siyang nakikipag-usap sa telepono kay Nanay Fe ng matagal. Higit sa lahat, kapag nakikipag-usap siya sa telepono, pumapasok siya sa kwarto at isinasara ang pinto. Kung nasa tabi ako, imbes na tumawag, nagte-text siya. Nagtaka ako kung bakit sila ganoon kadami ang pag-uusapan, ngunit dahil nakakasawa na ang ginagawa ni Paolo, gusto kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Baka naman nililibak nila ako, kaya isang araw, pasimple kong tiningnan ang cellphone ni Paolo. Gaya ng inaasahan, busy silang dalawa sa pagte-text tungkol sa akin. Hindi rin nawawala ang usapan tungkol sa apartment. Malapit na ang kasal ni Carla, ngunit hindi pa rin nalulutas ang problema sa bahay, kaya gusto nila na ibenta ko ang apartment na iyon at magbigay ako ng pera. Kahit matigas akong tumanggi, hindi pa rin sumuko ang pamilya ni Paolo at maging si Paolo. Ngunit, nakita ko ang nakakagulat na nilalaman sa pag-uusap ni Nanay Fe at Paolo. Pakiramdam ko, umakyat ang dugo sa ulo ko nang makita ko iyon. Naranasan mo na bang niloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mo? Sa akin, ngayon lang. Kahit lumala ang relasyon namin ni Paolo dahil sa problema sa apartment, mahal pa rin namin ang isa't isa noon kaya nagpakasal kami at inakala kong paglipas ng panahon, magbabago din si Paolo at titigilan na ng pamilya niya ang kanilang kasakiman. Ngunit hindi pala. Ang bahay na tinitirhan namin ni Paolo ay ibinigay ng pamilya niya nang ikasal kami at natural lang na pangalan lang ni Paolo ang nakalagay sa titulo. Ngunit ginawa ni Paolo itong collateral at kumuha ng loan. Kumuha siya ng loan nang hindi ko alam at itinago niya ito sa pamilya niya. Ngunit nang mahirapan siyang magbayad ng loan, sinabi niya ang totoo kay Nanay Fe at humingi ng tulong.
Anak, anong klaseng bahay iyan at kumuha ka ng loan? Maria din, alam ba niya? Hindi po, hindi niya alam. Kung alam niya, hindi siya magtitigil. Saan mo ginamit ang lahat ng pera na iyon at wala kang pambayad? Ginagastos ko po kasi may kailangan akong paggamitan. Hindi niyo po alam, Nanay Fe. Maraming mensahe sa pagitan ni Nanay Fe at Paolo na nag-aaway sila dahil sa loan. Akala ko, dahil nagpakasal na kami, kailangan naming maging transparent sa pera, kaya inilatag ko ang lahat, ngunit sobrang galit ako nang malaman kong kumuha si Paolo ng loan nang hindi ko alam. At hindi lang basta credit loan, kundi loan sa bahay na tinitirhan namin, kaya nakakagulat. Nang makita ko ang mensahe na iyon, agad kong gustong kausapin si Paolo, ngunit kailangan kong manahimik. May isang kaibigan si Paolo na nakatira sa Amerika. Pumunta kami sa Amerika para sa aming honeymoon, kaya personal ko ring nakilala ang kaibigan niya at alam ko kung gaano sila kalapit ni Paolo. Madalas, kapag nakikipag-usap si Paolo sa kaibigan niya sa telepono, nagpapahayag din ako ng pagbati. Ngunit ng araw na iyon, habang tinitingnan ko ang nilalaman ng mensahe, nakita ko ang pag-uusap ni Paolo at ng kanyang kaibigan sa Amerika at hindi ko iyon pwedeng palampasin. Nang tingnan ko ang pinakabagong mensahe, may mensahe si Paolo na nagsasabi na mag-stay siya sa Amerika ng 1 buwan. Kung titingnan lang ang mensahe na iyon, maaaring isipin na baka pupunta kami sa Amerika para mag-travel, ngunit hindi. Maaari ka bang mag-leave sa trabaho ng 1 buwan? Ay, syempre, malalaman iyan ng kumpanya namin. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, ang kumpanya ni Andrea ay nagbibigay din ng mahabang leave. Anong pinagsasabi mo? Pupunta ako kasama si Andrea. Inayos mo na raw dati, hindi pa ba? Madali ba namang ayusin ang relasyon ng lalaki at babae? Anyway, hindi pa naayos ang schedule, kaya makikipag-ugnayan ako sa iyo ulit kapag naayos na. Kailangan kong malaman kung sino ang Andrea na binanggit sa pag-uusap nilang dalawa at hindi naman matagal bago ko nalaman. Patuloy kong tiningnan ang nilalaman ng pag-uusap nila ng kaibigan niya sa Amerika at nalaman ko na si Andrea ay dating kasintahan ni Paolo at madalas silang magkasama. Nang ikasal kami, muling nakipag-ugnayan si Paolo sa babae na iyon at nagsimulang makipagkita. Balak daw nilang magpakasal noon. Dahil sa hirap ng buhay, tinutulan daw ng pamilya niya kaya napilitan silang maghiwalay at pagkatapos ay nakilala niya ako at nagpakasal. Ngunit tila hinahanap pa rin niya ang babae na iyon, kaya si Paolo ang unang nakipag-ugnayan. At ang pera na kinuha niya sa loan ay ginamit daw niya para magrenta ng studio-type apartment para sa babae na iyon. Nang malaman ko ang katotohanan ito, sumakit ang ulo ko. Mas masahol pa ito sa isang makabagong drama. Walang makitang record ng pag-uusap ni Paolo at ng babae na iyon sa cellphone niya. Mukhang tuwing umuwi siya pagkatapos ng trabaho, binubura niya ang lahat ng tawag at text. Kaya hindi ko alam noon. Nagduda ako, kaya tiningnan ko ang lahat ng black box ng kotse, ngunit malinis ang lahat. Nalaman ko na gusto ng pamilya ni Paolo na ibenta ko ang apartment at magbigay ng pera, at si Paolo naman ay nakikipagkita sa ibang babae, binigyan pa ng bahay, at nagpaplano pang mag-travel sa Amerika, kaya halos himatayin ako. Nang malaman ko ang napakaraming bagay ng sabay-sabay, nahirapan akong huminga sa sobrang sakit. Kahit kailan ay hindi ako lumiban sa trabaho kahit may sakit, ngunit ilang araw pagkatapos, lumiban ako sa trabaho. Sa loob ng 2 araw, nagpapahinga ako dahil sa sakit. At nag-alala rin si Paolo, kaya umuwi siya ng maaga at nagtanong kung ayos lang ako. Nang malaman ko ang katotohanan ito, nakita ko ang mukha ni Paolo na parang halimaw. Bukod pa rito, ang sinabi niya sa taong may sakit ay, "Tignan mo, dahil hindi ka nakinig sa akin. Kung sinunod mo ako, hindi ka sana nagkasakit. Ikaw ang may kasalanan dahil sa katigasan ng ulo mo." Wala akong lakas para sumagot sa walang saysay na sinabi niya. Masakit ang katawan ko, uminom ako ng gamot at humiga para matulog. Ngunit sa labas, nakikipag-usap si Paolo kay Nanay Fe at pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa bahay. Noon, nalaman ko na ako lang ang talo kung magkakasakit ako, kaya kailangan kong bumangon agad. Nang bumuti ang pakiramdam ko at bumalik ako sa trabaho, tumawag si Nanay Fe sa akin at nagsabi ng nakakagulat na bagay. "Nabalitaan kong nagkasakit ka. Ayos ka na ba?" Nakipag-usap lang ako sa anak ko at sinabi niyang pumasok ka na sa trabaho, kaya tumawag ako. "Opo, ayos na po ako." "Tungkol sa apartment na iyon, ganoon pa rin ba ang iniisip mo?"
Opo, pagkatapos kong sumagot, agad kong pinatay ang tawag. Para sa akin, mas mahalaga na malaman ko ang tungkol kay Paolo at sa babae na iyon bago pa ang apartment. Kaya pinag-isipan ko kung ano ang password. Nang makita ko ang nilalaman ng mensahe ng kaibigan ni Paolo sa Amerika at ni Paolo, nalaman ko na matagal na pala silang nagpapalitan ng email, kaya gusto kong agad na tingnan ang email ni Paolo. Kung ilang beses akong magkakamali, kailangan kong dumaan sa verification at kung susubukan ko sa trabaho, maaaring mapunta kay Paolo ang login record, kaya nag-ingat ako. Kaya, mas maganda kung isang beses ko lang malalaman ang password at maaari ko ring subukan mag-login sa laptop na madalas gamitin ni Paolo. Ngunit, kahit anong isip ko, hindi ko talaga alam. Kaya, kalmado akong naghintay. Madalas dumadalaw si Paolo sa bahay pagkatapos ng trabaho at ginagamit ang laptop, kaya naisip ko na baka may pagkakataon ako noon. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng trabaho, umuwi si Paolo sa bahay at dinala ang laptop sa maliit na kwarto para magtrabaho. Dati na rin itong nangyayari, kaya kumilos ako na parang walang nangyari at si Paolo naman ay mukhang komportable sa pagpasok sa kwarto at pagtatrabaho. Ngunit, nang buksan ko ang laptop sa huli, nakita kong nag-logout siya ng maayos. Kaya, sa pagkakataong ito, naisip ko na kailangan kong agad na tingnan kapag umalis siya saglit at dumating din ang pagkakataong iyon. Biyernes ng gabi, umuulan ng malakas at umuwi si Paolo sa bahay, kinuha ang laptop at pumunta ulit sa maliit na kwarto. Ngunit, sa ganoong araw, may hinahanap si Paolo. Iyon ay beer. Minsan, umiinom kami ng isang lata ng beer sa bahay, kaya laging may beer sa ref. Higit sa lahat, mas hinahanap ni Paolo ang beer tuwing umuulan. May beer ba? Ay, wala. Hindi ba mayroong kahapon? Wala na ba? Ininom ko pala. Ay, ano ba iyan? Kailan ko ininom? Sa totoo lang, may 2 lata ng beer na natitira, ngunit itinago ko iyon at sinabi kong wala para baka hanapin ni Paolo. Inakala ko na lalabas siya para bumili. Kung ganoon, lumabas ka at bumili. Ay, ang lakas ng ulan, tinatamad akong lumabas. Ganoon ang reklamo ni Paolo, ngunit sa huli ay isinuot niya ang kanyang jacket at lumabas para bumili ng beer. Pumunta ako sa veranda at tiningnan sa bintana at nang kumpirmahin kong tuluyan na siyang umalis, agad akong pumunta sa maliit na kwarto at tiningnan ang laptop ni Paolo. Buti na lang. Nakalagin ang madalas niyang gamitin na email at nagsimula akong maghanap ng mga email na pinagpapalitan nila ng babae na iyon. Ang email ni Paolo ay punong-puno ng lahat ng kanyang love life kasama ang babae na iyon. Sa simula, kung long-distance relationship sila, nagpapalitan sila ng mahabang sulat sa email at makikita sa nilalaman na sobrang malalim ang kanilang damdamin. At nagpapalitan din sila ng mga litrato na kinunan nila nang magkita sila. Kaya iyon pala ang dahilan kung bakit wala akong makitang anumang ebidensya sa gallery ng cellphone ni Paolo. Mabilis kong kinunan ng video ang nilalaman ng email. Hindi ko man nakunan ang lahat dahil sa dami ng nilalaman, ngunit sapat na iyon para maging ebidensya na patuloy pa rin silang nagkikita. Dahil sa ulan, medyo natagalan si Paolo at dahil doon, mas marami pa akong email na nakita at ilang araw pagkatapos, nakakuha rin ako ng decisive evidence. Laging umuuwi si Paolo ng maaga sa trabaho, ngunit tuwing sinasabi niya sa akin na may late siya dahil sa trabaho, nakikipagkita pala siya sa babae na iyon. Laging binubura niya ang black box ng kotse tuwing umuuwi, kaya hindi ko alam, ngunit minsan nakakalimutan din ni Paolo. Mula nang malaman ko ang pangangalo niya ni Paolo, araw-araw kong tinitingnan ang black box ng kotse ni Paolo at sa wakas ay nahuli ko rin. Nang araw na iyon, mukhang nakalimutan din ni Paolo na burahin at nang lumabas ako sa hating gabi at tiningnan ang black box, agad kong nalaman kung ano ang ginawa nilang dalawa sa loob ng kotse. Sa pakiramdam na niloko ako, galit at lungkot ang naramdaman ko hanggang sa punto na gusto kong mabaliw. Ngunit naisip ko na kailangan kong agad na makipaghiwalay kay Paolo gamit ito. Ngunit si Nanay Fe, na walang alam sa ginagawa ng kanyang anak, ay nagpataw ng matinding pagbabanta sa akin. Siya ang unang nagbanggit ng diborsyo sa harap ko. Matagal na niyang hindi binabanggit ang tungkol sa apartment kaya inakala kong sumuko na siya, ngunit hindi pala. Paano? At wala kang balita mula ng araw na iyon. Aling balita po? Hindi mo talaga ako susundin? Malinaw ko na po itong sinabi sa inyo. Ganyan talaga ang gagawin mo.
hindi mo ba alam na kung hindi ka magbibigay ng pera, ididiborsyo ka? Opo, diborsyo po. Oo, tayo ang nagbigay ng bahay na ito. At kung maghiwalay kayo, hindi mo ba alam na wala kang bahay na mapupuntahan? Nang marinig ko ang sinabi ni Nanay Fe, sobrang lungkot ko kung basta na lang akong maglalagay ng pirma at tatapusin, kaya sinabi kong opo. Ngunit ang opo na sinabi ko ay hindi nangangahulugang ibibigay ko ang pera na gusto nila. Maaaring hindi ito naintindihan ni Nanay Fe. Kung ganoon, kailangan ko po itong ibigay. Ibabalik ko po ito sa araw ng pagbabayad. Okay na po iyon, hindi po ba? Kaya umalis si Nanay Fe na sinasabi na tuparin ko raw ang pangakong iyon. Nagmamadali rin si Paolo na ipadala ang kalahati ng itinaas na halaga ng apartment, ngunit nang sabihin kong nag-usap na kami ni Nanay Fe at aayusin ito sa araw ng pagbabayad. Talaga? Nag-usap na kami ni Nanay Fe, kaya tigilan na natin ang pag-uusap tungkol sa apartment. Oo, sige. Gumawa ka ng malaking desisyon. Sana dati mo pa ginawa, mukhang medyo bumaba na ang halaga. Okay lang, hindi naman tayo malulugi kung ibebenta natin ngayon. Inakala ni Nanay Fe na nalutas na ang problema sa pera para sa bahay ni Carla at ganoon din si Paulo. Nagbayad na nga siya ng tiket papuntang Amerika. At sa akin, sinabi niya na business trip at bakasyon daw. Hindi ba alam mo, ang kaibigan ko sa Amerika, ay matagal na niyang sinasabi na pumunta ako, ngunit hindi ako makapunta. Ngunit, sakto lang. May business trip sa Amerika ang kumpanya at kasama ko ang boss. 3 linggo ang schedule, ngunit sayang lang kung magtatrabaho lang ako sa Amerika at babalik. Ang boss ay babalik sa orihinal na schedule at ako naman ay magli-leave ng 1 pang linggo para makumpleto ang 1 buwan. Ayos lang ba? Napakawala siyang hiya sa pagsisinungaling, ngunit ngumiti lang ako at sinabing oo. Natural lang na sobrang saya ni Paulo, ngunit sinabi kong, sige, enjoyin mo na, dahil hindi na naman magtatagal ang panahong iyon. Kaya lumipas ang panahon at tapos na ako sa paghahanda sa diborsyo at papalapit na rin ang araw ng pagbabayad para sa bahay ni Carla. Gusto ng pamilya niya na ibigay ko ang pera 1 o 2 araw bago ang araw ng pagbabayad, ngunit sinabi kong hindi pwede. Dahil hindi naman ako tumatanggi na magbigay ng pera, kailangan nilang sumunod sa sinabi ko. At sa wakas, dumating na ang araw ng pagbabayad. Nang araw na iyon, talagang nagkagulo ang pamilya ni Paulo. Mula pa umaga ng araw ng pagbabayad, tumawag sila sa akin para sa pera. Sinasabi na ipadala ko raw agad. Sa tabi ko, nagmamadali rin si Paulo na sabihin ang bank account number. Sinabi ko na personal na lang tayong pumunta sa bahay nila. Ay, hindi ba pwede na lang mag-bank transfer? Bakit? Kahit ngayon ay napakahalagang araw. Kaya hindi pwede iyon. Oo nga naman, hindi naman 40,000, 1 milyong won o 40,000 ang matatanggap, kundi malaking pera. Kailangan din ni Carla na magpasalamat. Kung ganoon, bilisan na natin. Kaya pumunta kami ni Paulo sa bahay nila. At nang araw na iyon, ang ibinigay ko sa pamilya niya ay hindi pera, kundi mga dokumento ng diborsyo at ebidensya ng pangangalo niya ni Paulo. Sa simula, inilatag ko lang ang mga dokumento ng diborsyo. Natural lang na tumingin sa akin ang pamilya ni Paulo at maging si Paulo na may gulat na ekspresyon. Ay, ano ba ito? Naglalaro ka ba? Sino ang naglalaro sa diborsyo? Sa tingin ko, hindi na ito tama. Kaya, hihiwalayan mo ako? Ay, ngayon pa lang ang araw ng pagbabayad. Paano ka naman ganyan? Hindi ba Nanay Fe, ikaw ang unang nagsabi? Ako? Kailan ko sinabi? Sa totoo lang, sinabi mo na ididiborsyo ako kung hindi ako magbibigay ng pera. Nanay, totoo ba iyan? Ay, totoo naman pero... Ay, hayaan mo na. Anyway, sinabi mo rin na magbibigay ka ng pera, hindi ba? Kailan ko sinabi? Wala naman akong sinabi na magbibigay ako ng pera sa inyo. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay sa araw ng pagbabayad? Bakit ka nagbabago ng isip? Ngayon pa lang sa harap ng mga nakatatanda, ano ang ginagawa mo? At dahil sa mahal ang pera, pipiliin mo ang diborsyo, hindi ba? Mas mahalaga ba ang perang iyan kaysa sa anak naming si Paolo? Opo, sa tingin ko, mas mahalaga sa akin ang pera. Ay Diyos ko, hindi ko inakalang ganyan pala siya. Napakadelikado ng babae na iyan. Ay, tigilan na ang paglalaro at ipadala mo na agad ang pera. Kung hindi mo aayusin ito, magkakaroon ng malaking problema.
wala na po akong pakialam doon. Kailan ko ba sinabi na magbibigay ako ng pera? Ay, paano ka ba ganoon? Kahit ganoon, kinampihan pa rin ako ng anak namin nang banggitin ko ang tungkol sa pera. Sabi niya, kung ayaw ko raw magbigay ng pera, wala raw siyang magagawa. Kinampihan ako ng anak naming si Paulo. Ngunit, mas mahalaga sa iyo ang pera? Ewan ko po. Hindi ko po nakita gamit ang sarili kong mata, kaya hindi ko po alam kung totoo iyan o hindi. Kailangan niyo pong sabihin ang mga bagay na sigurado lang. Kung mas mahalaga sa akin ang pera kaysa sa anak niyo, may mas mahalaga rin sa anak niyo kaysa sa akin. Alam niyo ba iyon? Anong pinagsasabi niya? Ang anak niyo ay nakikipagkita sa ibang babae. Hindi niyo ba alam iyon? Nang marinig ang sinabi ko, si Paulo, nagalit din sa tabi ko, ay biglang nagpakita ng gulat na ekspresyon. Natural lang iyon. Inakala niya na walang sino man ang nakakaalam, ngunit sobrang detalyado ang mga alam ko, kaya nagulat siya. Anong pinagsasabi mo? Nag-iimbento ka lang ba? Sinabi mo na magbibigay ka ng pera, tapos ngayon, kinansela mo, kaya wala kang masabi, kaya idinidikit mo ang walang kasalanan naming anak sa ibang babae. Sa tingin mo, kapareho ko lang ang Nanay Fe at Tatay Ben? Mag-iimbento lang ako? Ano? Mayroon po akong tiyak na ebidensya, Nanay Fe. Ang sinabi niyo po ngayon, may ebidensya po ba kayo? Si Paulo, nakinampihan daw ako. May ebidensya po ba kayo? Noon, habang nakikipag-usap kami ng anak ko sa telepono, malinaw niyang sinabi sa akin. Kung ganoon, pakita niyo po ang cellphone niyo. Kung ganoon kayo kasiguro, ipakita niyo po, makikita natin sa call history. May auto-record naman. Binura ko. Binura ko na, kaya wala na. Tusk. Sa tingin ko, Nanay Fe, Tatay Ben, at si Paulo ay magkasabwat. Maria, tara, lumabas tayo at mag-usap. Galit ka lang, kaya lumabas ka at magpalamig. Saan mo ako dadalhin? Sobrang dumi mo. Hindi, marumi? Natural lang na marumi. Kamay mo iyan na humawak sa ibang babae. At hindi lang basta ibang babae. Iyong babae na dati niyang balak pakasalan. Ang babae na mahal niya, si Andrea, Nanay Fe. Tatay Ben, alam niyo? Hindi ba? Sinabi niyo na, tutol kayo sa kasal noon, kaya siguro nakita niyo kung sino iyon. Si Andrea? Hindi ba nakikipagkita pa rin si Paulo? Dati, sinabi niyang inayos na niya. Hindi ba? Makikipagkita lang ba siya? Binigyan pa niya ng bahay para mabuhay ng komportable. Saan niya nakuha ang pera para sa bahay na iyon? Kinuha niya raw sa loan ang bahay na ibinigay niyo sa amin. Hindi ba nakakagulat? Hindi anak. Totoo ba iyan? Opo, totoo po. Alam ko rin po ang address ng babae na iyon. Gusto niyo po bang sumama? Pero paano niyo po hihingin sa akin na ibenta ang apartment na iyon at magbigay ng pera? Kung kayo po ang nasa posisyon ko, Nanay Fe, masaya po ba kayong magbigay ng pera? Ang anak niyo ay nanganagaliwa at ang pamilya niyo ay walang pakialam at humihingi ng pera para sa bahay ni Carla. Ito ay walang hiya, hindi ba? Inilagay niyo ba sa akin ang pera? Nang araw na iyon, agad na lumuhod si Paulo. Humingi siya ng tawad at sinabi na bigyan ko raw siya ng isa pang pagkakataon. May dahilan siya para magmadali. Buwan-buwan. May bayad ang loan. Kung kukulangan ang pera sa pamumuhay, mapapansin ko, kaya halos hindi na niya kinaya. Wala na siyang makuhanan ng pera, kaya inakala niya na kung matatanggap niya ang pera mula sa pagbebenta ng apartment, malulutas ang problema sa bahay ng kapatid niya at makakaluwag siya. Kaya, nang walang silbi ang lahat, inakala niyang kailangan niyang lumuhod at magmakaawa. Pagkatapos ng mga dokumento ng diborsyo, ibinigay ko kay Nanay Fe ang ilang ebidensya ng pangangalo niya ni Paulo. At pagkatapos ay binanggit ko rin ang bayad na tiket papuntang Amerika. Sa akin, sinabi niyang business trip sa Amerika, ngunit sa totoo, balak niya palang mag-travel sa Amerika kasama ang babae na iyon. Hindi ba nakakagulat ang anak niyo? Sa tingin ko, hindi ko ito magagawa kahit utusan ako. Sobrang kinakabahan ako. Nang tawagan ko ang kumpanya ng anak niyo, nalaman kong wala daw siyang business trip at kahit mag-business trip, hindi daw siya pupunta sa Amerika. Ginagawa niya ba akong tanga? Balak niyang mag-enjoy pagkatapos malutas ang problema sa pera, ngunit sayang naman. Wala na siyang magagawa. Maria, umuwi muna tayo sa bahay. Ano ba ang ipapaliwanag ko ng paulit-ulit? Kung may sasabihin ka, sa korte na lang. Ako rin, isang beses lang ako makikinig sa'yo. Mula ng araw na iyon, mabilis akong nagsampa ng kaso ayon sa aking pinlanaw.
Natural lang na nagsampa ako ng diborsyo laban kay Paulo na nagsasabing hinding-hindi siya makikipaghiwalay at nagsimula rin ako ng kaso laban kay Andrea. Kahit kinampihan ni Paulo ang babae na iyon sa harap ko. Sinabi niyang mahirap daw ang babae at huwag ko raw siyang kasuhan, ngunit iyon ang mas nagpagalit sa akin. Dahil sa tiyak na ebidensya, wala namang nagawa si Paulo o ang babae na iyon at mas nagkagulo ang pamilya ni Paulo. Pinilit daw ni Carla na magkaroon ng bahay at nakakuha raw si Nanay Fe ng loan para lang makapagbayad sa huli. Hindi ko kailanman inakala na mangyayari ang ganitong bagay pagkatapos kong magpakasal at ang sakit na naranasan ko noon ay hindi ko maipaliwanag sa mga salita. Ngunit ngayon, kung iisipin, mas mabuti pa nga ang nangyari. Dahil sa apartment na iyon, nalaman ko pa ang nakatagong babae ni Paulo. Ano ang nangyari pagkatapos ng araw na iyon? Nakipaghiwalay ako sa aking asawa na walang kwenta. Nanalo rin ako sa kaso laban sa kabit. Nang matanggap ko ang desisyon ng korte, gumaan ang pakiramdam ko na sa wakas ay natapos na. Ngunit hindi tulad ko, sobrang hirap ng sitwasyon ng pamilya ng dati kong asawa. Mukhang ang pera para sa kabayaran na ibibigay ng kabit sa akin ay ibinigay din ng dati kong asawa. Dahil sa hindi sila natatakot sa pera at kumuha ulit ng loan, paano nila kayang bayaran iyon? Bukod pa rito, narinig ko na si Carla nang maayos na ang bahay niya ay nagsimulang magkunwari na walang alam sa mga problema ng dati kong asawa. Para sa kanya, basta masaya siya, okay na. Sinubukan daw ng dati kong asawa na makipagbalikan sa kabit dahil sa nangyari, ngunit malakas pa rin ang pagtutol ng pamilya ng dati kong asawa at dahil sa nangyari, nagalit daw ang kabit sa kaso at pinutol ang komunikasyon. Nagmamatigas daw ang pamilya ng dati kong asawa na kunin ang bahay na iyon at ang dati kong asawa naman ay hindi makipag-ugnayan sa kabit kaya araw-araw siyang pumupunta. Ngunit isang araw ay narinig niya na nabenta na pala ang studio-type apartment na iyon. Sobrang kahanga-hanga, hindi ba? Sa harap ng pera, hindi rin pala nagtatagal ang pag-ibig. Kung nakuha lang sana nila ang studio-type apartment na iyon, nasolusyonan sana ang agarang problema, ngunit dumami lang ang utang at kailangan iyon bayaran ng dati kong asawa. Pagkatapos kong makipaghiwalay sa dati kong asawa, lumipat ako sa bahay ng nanay ko. Ang orihinal na apartment ay tinitirhan pa rin ng pamilya ng Tio Ramon ko, ngunit malapit na rin silang umalis, kaya pinag-iisipan ko pa kung ibebenta ko ba ang apartment o ipapaupa ulit. Ang nagsisisi ay ang dati kong asawa. At isang araw ay dumalaw siya at binanggit ang tungkol sa pagbabalikan. At sa harap pa ng nanay ko. Laging mabait ang nanay ko sa kanyang manugang, ngunit ng araw na iyon, hindi. Ay, Nanay Fe, bakit po ang sakit ng kamay niyo? Bakit ako ang nanay mo? Kung hiwalay na, huwag ka nang magpakita ulit. Pagkatapos mong pahirapan ang anak ko, bakit ka pa nagpapakita rito? Ito ang unang beses na nakita ko ang nanay ko na nagalit at nanakit ng tao. Sa totoo lang, kung naroon lang ang Kuya Mario ko, baka mas nabugbog pa ang dati kong asawa ng araw na iyon. Umalis ka na agad bago pa dumating ang Kuya Mario ko. Nabalitaan kong nag-ensayo si Kuya Mario ko ng boxing ngayon. Ano? Alam mo naman, hindi ba? Mahilig si Kuya Mario ko sa sports. Sabi niya, kung kailan ka raw niya makikita, hindi ka raw niya palalampasin. Mukhang ngayon ang araw na iyon. Hintayin mo. Kaya tinawagan niya ang Kuya Mario ko at sinabing pumunta agad at ang dati kong asawa ay umalis nang hindi man lang lumingon. Dapat, noon pa lang, ginawa mo na ang tama. Hindi mo dapat pinag-imbot ang pera na hindi sa iyo. Nabalitaan kong nagbabayad pa rin siya ng utang ngayon at nag-i-invest pa, ngunit siya ang nagpasimula ng problema kaya tama lang na panagutan niya. Kailangan pa niyang mas mahirapan sa buhay para matuto siya. Pagkatapos ng hirap na pinagdaanan ko at pagkatapos ng diborsyo, sumasakit ang ulo ko sa tuwing binabanggit ang tungkol sa kasal. Kailangan ko pa ng mas maraming panahon para gumaling ang aking puso. Ngunit may kasabihan na ang panahon ang gamot. Sana habang nagtatrabaho ako at namumuhay ng maayos, darating din ang araw na makakawala ako sa sakit at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Umaasa akong magiging ganoon at dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa huli.